Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ay kami ay nagpapasalamat at nagpupuri, Panginoon, sa umagang ito sapagkat, Lord, Ikaw ang siyang nag-ingat at naggabay sa amin, Panginoon, sa nagdaang mga araw. At Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa muling pagkakataon, sa kalakasan, sa bagong umagang ito, Lord, na yung pinagkaloob sa amin at sa lahat ng mga pagpapala na aming natamasa. Hallelujah, hindi lang sa araw na ito, Panginoon, kundi bagkus sa mga nagdaang araw. At Lord, ngayon sa umagang ito, taglay namin ang kalakasan, ang aming buhay na siyang nagmula sa inyo, Panginoon. At Lord, hayaan nyo kami, Lord, na siyang ibalik sa inyo ang papuri at pasasalamat, Lord, sa mga mabubuting bagay, Lord, na inyong ginawa sa amin sa mga nagdaang araw. Ay Lord, kinikilala naming lahat ng yan ay nagmula sa inyo, Panginoon. Sapagkat tunay, Lord, na Ikaw ay tunay at tapat sa iyong mga pangako. At kailanman ay hindi kayo nagbago, Panginoon. At Lord, sa umagang ito, bago ang lahat, ay dalangin din namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan, aming mga kamalian, aming mga kalabisan, Panginoon. At Lord, pakalinisin niyo kaming muli sa pamamagitan, Lord, ng iyong banal na dugo, ay gawin niyo kaming sakdal, Panginoon, sa umagang ito sa aming gawain. And then, Lord, ang bawat pakinig, Lord, nung siyang makikinig muli ng iyong mga salita, nawa ito ay gamitin niyo, Panginoon, ang pagkakataong ito, Panginoon, upang Lord, magkaroon kami ng pagkaunawa patungkol sa iyong mga salita. At buksan niyo, Panginoon, ang aming puso at isipan. At alisin niyo, Panginoon, anumang kabagabagan, Lord, na siyang bumabagabag sa amin. At nawa ay, Lord, kami ay maging, kami ay nakatuon lamang, Panginoon, o nakapokus sa mga salita sa umagang ito. Ganyan din, Lord, sa iyong abang lingkod na muling niyo gagamitin at siyang magiging daluyan ng pagpapala. Dalangin, Lord, na hindi ang aking pagkatao, Lord, ang aking kakayanan o ang aking literal o karnal na kaisipan ang siyang aking magamit. Kundi bagkos, pangunahan niyo ako, amang Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay gamitin niyo ang katawang ito, Panginoon. Siyang daluyan ng aking bibig, Lord, na siyang magbabanggit at Lord, pagdadaluyan ng mga salitang ito. Gaya ng ginawa niyo, Lord, sa yung propetang si Isaiah, ay inyong idampi, Panginoon, ng flame of fire, Panginoon, na galing sa inyong altar sa aming bibig upang kami ay maging karapat-dapat, Lord. Hallelujah, sa umagang ito. Ganyan din, Lord, hallelujah, sa mga scriptures na aming babasahin, ay kayo nawa, Lord, ang magbigay sa amin ng kapahayagan muli at magbukas sa amin ang mga salitang ito, sapagkat alam namin at napag-aralan namin namang Diyos na Ikaw ang siyang may kakayanan na magbukas at magsara ng mga kasulatang ito, Panginoon. Pagkat pagtuunan man namin ito ng oras at buong taon naming pag-aralan, Lord, kung hindi mo ito bubuksan sa amin, hindi namin mauunawaan. At alam namin, Lord, na sa pamamagitan ng iyong biyaya at ng iyong habag, Lord, sa umagang ito, ay ang siyang aming dalangin namang Diyos, ay kayo po ang siyang magpakahayag sa bawat isa sa amin. At muli amang Diyos ay aming ipinagkakatiwala ang lahat ng bahagi ng gawain ito. Gayon din, Lord, ang anumang plano ng kaaway ay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo ay aming sinasaway. At hindi nawa magkaroon ng kung anumang pagkakataon upang mawaglit at hindi namin matanggap o hindi namin ma-catch up, Lord, ang mga salita. Di bagkos ay ito'y mahulog sa aming puso at madiligan, Lord, ng iyong mga salita at ito'y tumubo, lumago at mamunga na ngayon sa inyong inaasahan. Muli amang Diyos, lahat ng Espiritu ay magpatianod at magpasakop sa iyong banal na Espiritu at kayo ang mag-take control, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord God, muli aming ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Sakbay nagtugaw tayo, kakabsat.
Ephesians chapter 5. Tapos balikan natin yung text natin yung last Thursday. Unahin natin tong Ephesians chapter 5. Verse 8. Sapagkat noong panahong kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. At inyong pinapatunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkos inyong sawatain. Sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. Datapwat ang lahat ng mga bagay pagkasawata ay itinatanyag ng kaliwanagan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan. Kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Mag-ingat kayo o mag-ingat nga kayong lubos kung paanong kayo'y lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon. Amen. Sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Ito yung importante sa lahat, mga kapatid, yung pag-unawa doon sa kalooban ng Diyos. Amen? Okay? And then, sabi niya, sa verse 16, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kung kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y magpapuspos ng Espiritu. Na kayo'y mga puspusan ng mga salmo o mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nangaawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos at sa ating Ama. Amen. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapwat kung paano ang iglesia ay napasakop o nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng bagay o ng mga bagay. Mga lalaki, bigyan ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Upang, ito na yung punto natin, upang kanyang pakabanalin ito at nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Ang Diyos ang magdagdag ng mga salitang yan. Mari na tayong umupo. Continuation ito, mga kapatid, ng fellowship in the light, mga kapatid, na siyang napag-aralan natin nung nakaraan. Okay? Sa 1 John chapter 1, sa context natin, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us
from all sin. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, okay, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So, binanggit ni Pablo dito, mga kapatid, ang bunga ng liwanag, sabi niya, okay, ang bunga ng kaliwanagan or for the fruit of Spirit is in all goodness, kabutihan, and righteousness, katwiran, and truth, o katotohanan. Okay, so ito yung na-encounter natin nung nakaraan, na sinabi ni John, sabi niya, ito ay aming nabasa, aming napakinggan, sabi niya, we have seen, we have heard, and tinestify pa nila, mga kapatid, na ang liwanag na ito, na sinabi ni John, ay sinabi rin naman ni Apostol Pablo na goodness and righteousness and truth. So, ibig sabihin, ang liwanag na tinutukoy niya ay hindi literal na liwanag, mga kapatid, na nakikita natin sa umaga, sumagat ito ay tumutukoy sa katwiran, sa kabutihan, at sa katotohanan. Lumampay kas dyan, kakapsat, though literally ay nakikita natin ang liwanag, yan ay tinitipo, mga kapatid, na kung ano ang sinabi ng banal na kasulatan, ay tumitipo naman yan sa espiritual na kalalagayan. At nabanggit din natin na tayo ay nasa huling panahon, sa panahong mapanganib. Sabi niya doon ay hindi mo mapagtanto kung ito'y liwanag o ito'y araw man o ito'y gabi. Sabi niya, but in the evening time, it shall be light. Sabi niya doon sa book of Zechariah, mga kapatid. Okay, so tinutukoy niya na sa huling panahon, sa panahon natin. Kaya nga sinabi ni Pablo na samantalahin ang panahon. Okay? Sinabing samantalahin, mga kapatid, sa verse 16 ng Ephesians chapter 5, sabi niya, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Okay, wag ninyong ma-misinterpret ito, mga kapatid, dahil nung nilikha ng Diyos ang buong isang linggo, sabi ng Panginoon, ang lahat ay mabuti. Amen? Pero bakit pagdating dito sa Ephesians, sabi niya, okay, sabi ng ating kapatid na si Pablo, samantalahin ang panahon sapagkat ang araw ay masasama. Okay? Hindi baga nilikha ng Diyos ang araw na mabuti? Bakit pagdating dito naging masama? Dahil ang tao ay nawala sa kalooban ng Diyos. Sabi niya dito, inyong isalang-alang, sabi niya, yung nabasa natin, kaya huwag kayong maging mga mangmang sa verse 17, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, mga kapatid, importante na malaman kung ano yung tunay at yung sakdal na kalooban ng Diyos. Dahil minsan tayo ay tamo tayo kakabsat, isot pagayatan niya po. Pero hindi natin na-realize na pagayatan tayo lang gayam. So paano natin mapag-aalam na ito ay kalooban ng Diyos? Amen. Kasi ano tayo nga ma-recognize? Amen. Dahil all things work together for good to them that love God. Lahat ay nagkakalakip-lakip. Sinabi nating lahat, mga kapatid, walang exempted yan. Okay? Sabi niya, kahirapan man, tabak man, kagutuman man, kahubaran man, sabi ni Pablo, walang makakapaghiwalay sa akin sa pag-ibig sa ating Panginoon. So, we must know and understand the perfect will of God. Sometimes it is hard to understand. No one can understand God.
Wala, mga kapatid. Gaya nung na-share ko ditong kwento ko nung pauwi ako noon sa Pangasinan, sabi niya napaka-selfish ng Diyos, sabi nung nakasakyan ko noon sa bus. Silang dalawa. Dahil hindi man lang niya binigyan ng freedom si Mary. Sabi niya. Sabi niya dito, si Pablo, sabi niya, huwag kayong mangusap na parang isang mangmang. Sabi niya dito, huwag kayong maging mga mangmang. Ephesians chapter 5. Huwag kayong maging mangmang, sabi niya, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sabi nung taong yun for us to know na siya yung Almighty God, tapos gagawin niya lang kung anong gusto niya at hindi niya binigyan ng freedom si Mary. Sabi niya, yung love story ng buhay ni Mary. Now, sino ngayon ang shellfish? Mga kapatid, si Mary, mga kapatid, si Mary ay nagpasakop sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, be it unto me according to thy word. Amen. Ibig sabihin, si Mary, tinanggap niya ito ng may kaluwagan sa kanyang puso. Hindi siya, mga kapatid, hindi siya pinilit. Kaya minsan yung tao, dahil sa kawalan ng oras sa pakikinig ng salita ng Diyos, kawalan ng oras na magbasa ng salita ng Diyos, minsan yung tao nagiging mangmang sa kanyang sarili. Mga kapatid. Kaya nga, sabi nitong si Pablo, dati noon tayo'y nasa kadiliman, sa panahong tayo nasa kadiliman, tayo lumalakad sa kadiliman. Dahil hindi natin alam kung ano yung tama at mali noon. Numampay, we are at the age of accountability. You see, ang alam natin, yung kung ano yung ginagawa natin, lalo yung mga nakagisnang ginagawa natin, alam natin, yun yung tama, kaya ginagawa natin. Pero, you see, nung natuto tayong nakarinig ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos na walang bahid ng libadura, mga kapatid, dahil sa atin, sa panahon natin, yung salita ng Diyos hinahaluan na. Okay? Una, scripturally, yung mga Biblia, pinapalitan ng ibig sabihin, or yung translation, mga kapatid, napakalayo na doon sa original na translation. Yan yung una. Kaya yung tao nako-confuse. Pangalawa, denominational doctrines. Okay? Yung denominational doctrines, even pastors ng denominations, they know na wala sila doon sa kasulat o doon sa tamang kasulatan, mga kapatid. Pero bakit nagpapatuloy pa rin sila sa ganitong gawain? Alam na ngang mali, ipinagpapatuloy dahil una, ayaw nilang mawalan ng membro. Pangalawa, mga kapatid, sila ay sumisweldo. See? Mga kapatid, kaya hindi nila maiwan kung ano yung kanilang nakagisnan na doctrinal, mga kapatid, sa kanilang grupo na pinag-aaralan. Pero sa atin, hindi natin, mga kapatid, tinitignan yan dahil ano pat marami kayo kung nasa maling landas naman ang inyong tinatahak. O, mga kapatid, iilan lang kayo, pero alam ninyo na ang sinusunod ninyo ay yung tamang kasulatan na sinabi na itong si Pablo. You see? So, hindi ito paramihan, mga kapatid. Sabi ko nga doon sa brother na pumasyal dito, hindi sa kagandahan ng church, hindi ito paramihan, hindi ito pagandahan ng suot, kundi kung anong katotohanan ang inyong tinatanggap sa tama sa salita ng Diyos. Okay? Sabi niya kung anong mali, sawatahin. Sabihin, sawatahin, mga kapatid, i-correct, i-rebuke. Amen. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo sa kabutihan at katuwiran at katotohanan. At inyong pinatunayan na kinalulugdan ng Panginoon. Yun ang maganda ron. Yung sa kinalulugdan ng Panginoon. Dahil ang Diyos, mga kapatid, galit sa tradisyon.
Iniwan ng tao ang salita ng Diyos at kinuha nila yung mga tradisyon ng tao. Iniwan nilang salita ng Diyos, mga kapatid, at nagtayo sila ng sarili nilang pananaw at doon sila nanindigan. Mahirap doon, mga kapatid, yung kanilang paninindigan, hindi masama ang manindigan. Basta yung pinaninindigan mo, tama. Mahirap naman yung manindigan ka sa mali, pagdating sa huli, magsisisi ka kasi yung ginagawa mong sandigan o yung paninindigan na yan, ay mali pala. Kung mabasa niya yung message ng prophet na great disappointment. See? Dahil ang tao, ang pagkaisip ng tao, yung nasa isip ng tao, alam niya, hindi porket nagbabasa ng Biblia, hindi porket nakikinig ng Biblia o ng pangangaral na galing sa Biblia, alam niya, yun na yung tama. Kailangan din natin magkaroon ng kaalaman sa Biblia. Mga kapatid, dahil, you see, gaya nung kami ay nasa denominasyon, ako ay nasa denominasyon, mga kapatid, ipinagbabawal nila na maghawak ng Biblia yung membro. O may kaayusan, mga kapatid. Pero ang totoo, mayroon silang mga scriptures na pinagtatakpan. Kaya, you see, sa atin, we are boldly open to magukag dagiti Biblia, agbasa, research, and everything na gusto nyong gawin, ay pwede. Sa alang-alang ng katotohanan at ng katwiran na sinasabi ni Pedro, mayroon tayong kalayaan. Okay? Para may differentiate natin kung alin yung tama at kung alin yung mali. Dahil mahirap naman kung, you see, paninindigan natin yung mali, mali na nga panindigan mo pa. Sabi nga ng isang pastor you started it wrong, you will end it wrong. Bakit? Because in the beginning, you are already wrong. Mga kapatid, mali na nga sa umpisa, pinabayaan mo pa, habang tumatagal, lumalala yung sitwasyon. So, mga kapatid, ang sinasabi natin dito is, we must see, mga kapatid, kung ano yung righteous, yung truth, and yung goodness na bunga ng liwanag na ito. Mga kapatid, okay? Dahil, naalala ko yung sinabi ng isang individual, sabi niya, ay, nako, wala na, baro, sardengam datan, mapukaw mula panunot mo ta. Kasi nung nag-aaral ako noon, akala nila nagbubulakbol ako. Uwi ako sa bahay, alas 11:30 ng gabi. Ang schedule ng klase ko hanggang alas 7 lang. Akala nila, hindi nila alam, yung mga kaklase ko, nandun kami sa tabi ng gasolinahan, yung sa liwanag ng street light, nandun kami nagba-Bible study. Kasi sabi nung kilala ko, sabi niya, tigilan mo na yan. Sabi niya, madadaal at tiulom dita. Kunana, pinapayaman mo lang yung pastor nyo dyan. Sabi niya ganon. So, nangungusap yung tao, mga kapatid, na may kamangmangan dahil wala siyang pagkakaalam sa salita ng Diyos. Sabi nung nabasa natin, mga kapatid, sa John chapter 3 yata yon. Okay? Ang dahilan niya na naging mangmang ang tao sa katotohanan ay ito ang dahilan. Okay? Sa John chapter 3, mga kapatid, verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya sa Kanya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Sa verse 19, at ito ang kahatulan, at naparito ang ilaw sa sanlibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw. Sapagkat, tignan niyo mabuti, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Yan ang dahilan.
Yan ang dahilan, mga kapatid, kaya iniwan nila ang salita ng Diyos. Ayaw nilang magpakorek. At gusto nila, yung kung ano yung kanilang paninindigan, yun na lang hanggang sa katapusan. Mga kapatid, iniwan nila yung katotohanan at nagpakasama sila. Kaya sinabi ni Pablo, samantalahin ng pagkakataon, mga kapatid, dahil ang araw ay masama. Yun ang tinutukoy ni Pablo. Hindi yung literal na araw na ginawa ng Diyos, kundi yung mga taong nananahan sa huling panahon ay pasama ng pasama. Kaya sinabi ni Pablo, samantalahin ang panahon. Pag sinabing samantalahin, kung na tayo iti Tagalog, samantalahin, ti Ilocano, apuraam, bueno, pardasam. Yeah? Agalibtap ka nga siputan. Dahil yung panawan talaga nga dakasan. Nagbardas iti kanito, nagbiit iti kanito kangapsat. Amen. No kasano nga kapardas iti aldaw, kakapsat kat si kasjem nga kapardas iti iti panagdakas iti tao. Alam nyo ba nang kung anong nagaganap ngayon sa huling panahon ay dahil din sa kagagawan ng tao? Mayroon akong dokumentary na napanood sa YouTube, sabi niya, the worstest year ever happened in the world is since 556 AD. Sabi niya, na kung saan ay sumabog ang, sabay-sabay na sumabog ang mga bulkan at isang buong taon na hindi sumikat ang araw. Imagine. At sa isang buong taon na yon na hindi sumikat ang araw, mga kapatid, lumamig ang panahon, hindi magbungang mga puno, nalalantang mga puno, nasisira yung mga bunga dahil kailangan nila ng sunlight. Amen. Nagkaroon ng kagutuman, dumami ang peste, nagkaroon ng epidemya, namatay ang mga tao. Kadiliman. Mga kapatid, ang dahilan. At libo-libo ang mga namatay, daan-daang libo, at milyon ang taong mga namatay sa panahon na yon. At imagine kung gaano katagal na natapos yung pandemya na yon, it takes 100 years para matapos yung pandemic na yon. So, kung titignan natin sa panahon natin ngayon, nasa umpisang panahon pa lang tayo. Kung it takes 100 years, wala pa ngang isang taon yung pandemic. Dahil sa doong panahon na yon noon, mga kapatid, ay wala pa silang advanced technology na kagaya natin sa panahon natin ngayon. Pero ang ipinapakita natin dito ay sadyang masama ang ating panahon at ang Diyos ay nagbibigay ng kahatulan sa ating panahon, mga kapatid, na hindi marunong tumingin sa Diyos sa ating huling panahon. See? Kaya ang Diyos hinahatulan niyang ang mundo dahil sa ang mundo ay tumalikod sa Diyos at patuloy na gumagawa ng masama. Sige, agtuloy kayo lahat tatararamidin nyo, kasala siya, itultuloy mo lahat tatararamidin, tano siya titi, makder dito, kung nagtaubing ko. Ganon din ang Diyos. Mga kapatid, sa lahat ng ginagawa natin na hindi sakdal at hindi tapat o hindi nakaugnay sa salita ng Diyos, mayroong paghatol dyan. Kagandahan yan, kung nakita mo at naunawaan mo yung kalooban ng Diyos at yung kanyang paghatol, papasok agad sa isip mo na kailangan kong magsisi sa Panginoon. Amen? Dahil every time, sabi ni Apostol Pedro, sabi niya na ang mga naisilang na magmuli kay Kristo ay hindi na nagkakasala. Okay? Na-misinterpret naman ng mga tao. Akala mo, kung nandito sa church, hindi na nagkakasala. Apay nga ni Kastoy, apay nga ni Kasja. Yes. We are all subject to commit sin. But, mga kapatid, ang dinagdumaan na laeng kakabsat, datayo nga nakaangeg, dito nga saon ni Apo Diyos,
at that point na na-realize natin na tayo ay mali, humihingi tayo agad ng tawad sa Diyos. Unlike doon sa mga tao na nagsasabi na, gusto di mapangka makimisa ti makadomingo. Maminsan may sala domingo. Makukundi na pan nakimisa, napalanggayam dimmagas nga nagsinang cross, napan nakitindam. You see? Hindi yon ang tamang service. Baka kapag ginahanap ng Diyos sa atin, napag-aralan natin, yung sincerity at yung loyalty. Nakita din natin na hindi lang dapat sincerity kasi pwede tayong maging sincere na mali ang ginagawa natin. Kaya nga ipinapakita natin na hindi lahat ng sincirong tao tamang ginagawa. Dahil i-differentiate ni Apostol Pablo dito na iba yung maling gawa at iba yung tamang gawa. At ito itinipo ni Juan, mga kapatid, na kung tayo'y gumagawa ng tama, magkakaroon tayo ng tinatawag na pakikisama sa bawat isa, yung tinatawag na fellowship. Amen. Kasi kung mayroong mali, i-condemn yung mali, i-rebuke yung mali, itama yung mali. Ngayon, kung ayaw magpatama, pabayaan mo na. Sabi nitong si Apostol Pablo, hayaan mo na siyang parang maging isang hitan or isang hiteo na walang pinaniniwalaan. So, sabi ni Pedro, mga kapatid, una, pangalawa, i-correct mo yung tao. Sa pangatlo, ikinurek mo, ayaw kang pakinggan, pabayaan mo na. See? So, sa atin, ipinapakita natin dito yung ano yung tama at kung yung ano yung mali. At sinasabi rin naman natin dito, mga kapatid, na walang exempted dito dahil lahat tayo pare-parehas. No ni pastor ti dati mading aramid na, ibagayo kanya na Ngam no di membro ti dati mading aramid na, ibagayo kanya na Amen. Dahil sa huling panahon, sa ating panahon, mga kapatid, we are walking in thick darkness. Kinasipnget kakabsat. See? So, siyempre, aburido ka kung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Mga kapatid, kaya nga, tinipo doon sa Old Testament, nung sila ay lumabas doon sa Egypt, mga kapatid, ang Diyos ay nasa pillar of fire nung sila ay naglalakad ng gabi. Dahil pagkagabi, hindi mo alam saan ka pupunta. Amen. At yung pillar of fire na yon, yun yung liwanag na sinusundan, mga kapatid ng mga Israel, para sila makarating doon sa pangako. Ibig sabihin, yung Diyos ang siyang nangunguna sa kanila. Ibig sa atin, ibinigay yung pillar of fire, mga kapatid, doon sa Acts chapter 2. Mga kapatid, ibinigay yung Holy Spirit na siyang liwanag natin sa katotohanan, sa katuwiran, mga kapatid, at sa kabutihan. Siya yung ating dapat sundan. Mga kapatid, dahil at data iti maudi nga panawan, kakabsat ag kakadakas nga ti tao, di natupay mabigbig ni Apo Diyosan. They're trying to prove that walang Diyos, there is no ever God existing. Because God is, or because yung mga tao ay nagmula daw sa evolution. And that's wrong. Mga kapatid, we are created by the Word of God. Amen? Gustong patunayan na dahil sa kanyang sariling kaisipan, sariling katalinuhan, sariling katwiran, mga kapatid, ay ang totoo, gusto nilang lampasan ng Diyos. Mga kapatid. Okay? Alam nyo ba na dahil sa science, dahil sa sabi natin nung nakaraan na ang tao, mga kapatid, gusto niyang lampasan ng Diyos dahil sa science. Tingnan niyo mabuti. Dahil sa katalinuhan ng tao, mga kapatid, kasi gusto niyang pantayan yung kakayanan ng Diyos. Sa anong paraan?
Mga kapatid, ang tao, alam niya na ang Diyos omnipresent. Right? Ang Diyos, alam niya lahat. Right? Mga kapatid, tama ba? Okay? Di ko na dito yan. Ang tao ay gumawa ng tinatawag na AI. Yung AI na ito, mga kapatid, ay yung tinatawag na artificial intelligence. Amen? Sa mga IT course na related, nakaka-relate kayo dito, mga kapatid. Yung artificial intelligence na ito, it is all started in abacus. Amo yung abacus. The abacus, it's just like a beads na ginagawang usaran na nga pag-compute. Right? It's the first computer ever created by man. Right? Is abacus, the first computer. Then, habang tumatagal, lumalawak ang kaisipan ng tao hanggang sa ngayon ay manufacture sila ng tinatawag na AI or yung artificial intelligence. Okay? So yung artificial intelligence na ito, mga kapatid, kung mayroon kang cellphone, yung cellphone na yan ay mayroong tinatawag na AI or yung artificial intelligence. If you ask something, he will answer you something. Right? Mga kapatid, napunta sa isip ko ito dahil one time may Mormon na Amerikano. At, excuse me sir na kastoy, kasjay, dati wrong speculation, something. Amerikano ko na apology accepted. Apology accepted. Biglang pumasok sa isip ko yung cellphone na Nokia 3310 na nag-delete ka ng message deleted, inbox received. Parang ganun. You mean this thing na ito ay mayroong tinatawag na artificial intelligence na kung if you ask something, it will answer you the good or the right answer. Okay, but ang difference, mga kapatid, na yung artificial intelligence na ito ay hindi siya at pagkilos ng sarili sa kanya dahil naghihintay lang yan ng command. Okay? So ang Diyos naglikha ng intelligence na kung saan ay mayroon siyang free moral agency. At yung intelligence na ito ay inilagay niya sa isang tao, which he can do whatever he want to do because he has a free moral agency. But now, ang tao, gusto niya kontrolin ang kapwa-tao. Mga kapatid, sa anong paraan? It started in yung ano bang tawag doon? Yung nakalimutan ko na yung sa taas, yung president, yung vice president, yung chart, ano bang tawag doon? Yung organizational chart. Kung yung ang Diyos, binigyan niya ang kalayaan ng tao, ang tao naman, gusto niyang alipinin ang kapwa-tao. Tama? Yes. Slavery didn't start in God. Slavery started by man. See? Tingnan niyo mabuti, yung tao gusto niyang maging Diyos. Tama? Makapangyarihan sa lahat, nagkatawang tao. Baliktad. Kaya tama yung sinabi ni Pablo na ang kaisipan ng Diyos ay kamangmangan sa tao. At yung kaisipan ng tao ay kamangmangan sa Diyos. Mga kapatid, right in the beginning, ano ba ang sinabi nitong serpente sa tao? Kaya ang tao
mga kapatid, ni-refuse niya o iniwan niya yung salita ng Diyos o yung commandment of God. Ano bang sinabi niya? Pag kinain mo ito, tingnan natin. Okay. Sa Book of Genesis, para scripturally, mga kapatid, ay mapatunayan natin. Okay? Okay. Sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 sa verse 1. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, ang bunga o sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain niyon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Tingnan niyo yung sabi ng ahas. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, tingnan niyo mabuti, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. So, malinaw ng tao gustong maging Diyos. Hindi alam ni Eva na sila ay mga amateur gods. They are sons and daughters of God. Amen? Gusto niya na mas higit pa. Mga kapatid. So, yan ang ginagawa ng tao. He invented artificial intelligence. At ngayon, napaka-modern talagang yung multiplication table table, mga kapatid, kahit rumwar, kabsa. Ang galing, ano? Gusto mong mayroong alam o gusto mong magkaroon ng knowledge, punta ka lang sa cellphone, punta ka lang sa mga tinatawag na applications. Kung gusto mo ng mga meanings and definitions, punta ka sa tinatawag na dictionary na hindi nakikita ng tao, mga kapatid, na, pakinggan nyo mabuti, na nagiging reliable na lang sila mga gadgets, mga kapatid, imbes na sa kanilang sariling kakayanan. Kaya ngayon, ang tao nagiging mangmang. Excuse me sa word, but it is true. Nagiging mangmang sa spelling, nagiging mangmang sa mathematics, Bakit? Dahil may cellphone naman eh. Di ba? Right? They are relying into an artificial intelligence. At gaya nung nabasa natin, they want to become God. Hindi nyo ba alam na ang inyong mga cellphone ay mayroong tinatawag na cameras, harap at likod? Mga kapatid, within this artificial intelligence, they can make a program at i-hack nila yan. Pwede silang meron akong movie na napanood, mga kapatid, yung Fast and Furious yata yon, na mayroong isang IT na nag-develop ng program na kaya niyang i-hack lahat ng mga cameras. At they call that application God's Eye. Everything na gusto nang makikita niya, pwede niyang i-hack lahat ng security cameras, cellphone cameras at lahat. Gusto ng tao lampasan ng Diyos. Doon ang Diyos, omnipresent, mga kapatid, sabi ng Biblia, it is just like a thunder and lightning rolling in the other side of the earth, and lightning strikes in the other side of the earth. That is God. Amen. At ang tao gusto niya, mga kapatid, lampasan ang kakayanan ng Diyos.
Gusto ng tao na kahit wala ako dito, nakikita ko kayo, kaya magtrabaho kayong mabuti. Di ba? Ano yan? Anong karakter gusto nilang lampasan? Diyos. Ano pa? Ang tao gusto niyang mag-create ng extra speed na sasakyan. The fastest jet can fly much faster than the speed of sound. Hindi ko alam yung exactly speed of sound, mga kapatid, pero yun ang pinakamabilis na na-create ng tao. Pero ang Diyos, it is more advanced kaysa sa tao. Dahil, mga kapatid, ang Diyos can travel more than speed. So no one can make something na lalagpas sa Diyos. Gaya ni Nimrod na gusto niyang magtayo ng tinatawag na bayan na kung saan na ito ay umaabot ang taluktok sa doon sa langit upang lagpasan niya ang Diyos. Pero ang ginawa ng Diyos, you see, binago niya yung kanilang mga wika para sila hindi magkaintindihan dahil mali ang purpose. Aren't you know that God is unifying us through speaking of tongues and gifts? Mga kapatid, iba boses pero mayroong interpreter. God Himself, He's the Holy Spirit Himself, give that gift para makipag-ugnayan sa tao. Pero yung tao, they are using their gifts in a wrong way. That's why this world became darker and darker and darker because of their personal, mga kapatid, na interest. Gaya ng sinabi ni Pablo kay Timothy na darating ang araw ng tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili kaysa sa kanyang kapwa. Maibigin sa salapi, magiging sakim. Yan ang nangyayari ngayon. Mga kapatid, you see, and then people didn't recognize that they are in a right and in a wrong because they have no knowledge about the Word of God. Tingnan nyo ngayon, mas marami pang oras ang tao sa computer. Mas marami pang oras ang tao sa games, sa mga cellphone at mga kung ano. Mga kapatid, instead of reading the Bible. See? Bakit? Hindi nila nakikita na sila na ang ginagamit ng mga AI. Imbes na sila sana ang gagamit sa kapatid. Ang AI is created, mga kapatid, para gamitin ng tao. Pero, sa ating panahon, yung artificial intelligence, siya na ang gumagamit sa tao. Di nyo ba nakita yan? Mga kapatid, tingnan nyo. Si engineer gagawa ng plano, artificial intelligence. Right? Tama? Pag na-print out yung plano, ibibigay sa tao, yun ang susundin ng tao. Yung galing sa artificial intelligence. So, nasan na yung will? Nasan na yung perfect will? Or nasan na yung self-will ng tao? Hindi ba yan slavery, mga kapatid? Hindi ba yan pag-alipin? Hindi alam ng tao na siya ay nakatali na sa tawag na artificial intelligence. See? Kaya sa atin, it is an eye-opener to us to see na yung mga bagay na ito ay mga bagay lang yan na ginagamit. Kaya nga, sabi ko, hindi naman tayo mga legalista na hindi gumamit nito kasi kailangan natin. Ang masama, mga kapatid, magpagamit ka dito. Ang mali yung kaisipan na huwag gagamit dito kasi maruming bagay yan. Marumi yan kung marumi ang isip mo. Right? Kasi kung ang artificial intelligence naghihintay ng command, mga kapatid, nasa taong gumagamit ang command. Magiging marumi ito kung marumi yung taong gumagamit niyan. See? So, we must be wise. Sabi ni tingnan nyo mabuti. Tingnan yung advice ni Apostol Pablo.
Apostle Paul is a prophet, mga kapatid, and he seen these things. Sabi niya, hallelujah, at huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman. See? Maliwanag. Wala pang gadget noon, nakita na ni Apostol Pablo na ang mga bagay na ito ay walang pakinabang na gawa ng kadiliman. Bakit niya nasabi? Nabangan nito eh. Di ba? You can communicate with your loved ones far away, the other side of the globe. See? Sabi niya, kaya niya sinabing walang pakinabang dahil ang tao inuubos ang oras sa mga bagay na walang pakinabang. See? Tama ba ako doon? Yes. At walang exemption dito, lahat tayo Hindi ko dinidisregard ang sarili ko kasi ako gumagamit din nito. Pero, ang ipinapakita ko lang sa inyo, mga kapatid, pag gumamit kayo nito, dapat kayo ang gagamit. Hindi ito ang gagamit sa iyo. Amen. Dahil di hamak na mas talino ito kaysa sa iyo. Pero sinasabi ni Pablo, dito mga kapatid, na yung kamangmangan ay yung hindi mo pagkaalam ng katuwiran, ng kabutihan, at ng katotohanan. And if you do this, if you know this, God sent this light to see these things. Kaliwanagan. Para sa iyo, para makita at mapag-unawa mo na sa huling panahon na ito ay napakadilim dahil sa kasamaan. Kaya nga sabi ni Pablo, samantalahin ang panahon. Wala pa akong nakitang amuyo gamin, di balay may batog ti plaza. No panahon ti harvest, talaga nga amin dejay plaza, maaplaga namin ti irik. Kabsat, ultimo kalsada, maaplagan ti irik. Di amuyo di irik, nga di sako ti irik, di yan mikot, di ngay kabsat. 860 bimig nga sako may aplag intiro sada. Around September nag-start ti harvest kakabsat. You see, ti tao kumarimbusong agtataray no nakita da nga agkuyuman nita partes ti abagatan mi tayen ti bantay. Tano nagkuyam ta bantay siguro tudo data. Imagine kung kami yung DJ 800 of rice. Palay. Equivalent niyan ay, let's say, siguro mga 20 to 30 persons ang hahakot niyan, mga kapatid. Kung may tato doon, agaalis to dang agtataray. Yung iba nga, hindi pa makapagtsinilas dahil gusto lang na hindi maulanan yung bilad. So what we call, mga kapatid, and what we hindi magkuyakoy o yung bahamtan. Bahamtan, di kasi ladya ngay okay? Nakainom. Di da nga kaduan ta, di kumad kadwa. No, di ka kumadwa, di da kanto magkadwaan. Lumadi ka nga kumadwa, di da kanto magkadwa. Yes. Dahito nga mamartet ta, gaputan na bartet ka, manuti bilag na 80 nga kaban. Nangandan ti duwa nga tao. May katudon, babam ta katudon, timudo. Dinaybay anda. Sino may kagasto, sino wala. Imagine, mga kapatid. And itinitipo ko ito para makita natin
na sa huling panahon kailangan samantalahin ang Diyos. Amen. Dahil ang panahon natin ay pasama ng pasama ng pasama. Marami ang namamatay, maraming nagkakasakit, marami ang napapariwarang buhay. Mga kapatid, not knowing the truth, the goodness, and the righteous life. Mga kapatid. See, this is what the light or what God give us is the light to know and understand what is a righteous thing, a right thing, and a true thing. Yun ang gusto ng Diyos na maunawaan ng tao. Pero ang tao, dahil sa kanyang sariling kaisipan, mga kapatid, you see, iniwan niya yung salita ng Diyos. Iniwan niya, mga kapatid, yung kalooban ng Diyos. Sabi ko nga kahapon kailangan natin makita yung kalooban ng Diyos. Sabi ko kahapon na kasi ang pagpapasalamat ay kalooban ng Diyos. Yes. Amen. Sa 1 Thessalonians yata yun, hindi ako nagkakamali. 1 Thessalonians 5:18. 5:18 ng 1 Thessalonians. Okay? Ang Thessalonians ay sumunod sa Colossians. Sabi niya, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Sa lahat daw ng bagay. Amen. Amen. And sabi niya, for everything give thanks, for this is the will of God Amen. in Christ Jesus concerning you. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi niya, sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Mga kapatid, so nga, ang dahilan kaya binigay ng Diyos sa atin ang kanyang bugtong na anak para una, magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen. Pangalawa, para magkaroon tayo ng tinatawag na katwiran. Hindi natin sariling katwiran, kundi katwiran ng Diyos. Yes. Amen. Hallelujah. Sa pamamagitan ni Kristo, nabanggit din natin kanina na sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay nililinis. Sa Ephesians chapter 5 verse 26, that He might sanctify and cleanse us with the washing of water by the word. Sabi niya, upang kanyang pakabanalin ito at nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Sabi natin na ang access sa papunta doon sa kaharian ng Diyos ay si Kristo o ang ating Panginoon. Dahil He declares in John 14:6, sabi niya, I am the way, the truth, and life. Yes. No one comes to the Father except by me, Jesus Christ. Amen. At through Jesus Christ and His holy blood, mga kapatid, He washed us and sanctified us. Mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Okay? At sabi din natin na makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Then sabi niya sa John chapter 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Except a man be born again, si John chapter 3, verse 3, he cannot see the kingdom of God. Then, pagdating dito sa John 3:16, ito ang dahilan, mga kapatid. Sabi niya, sa John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. Amen. Hallelujah. Through Jesus Christ, nagkaroon tayo ng access. Ang kagandahan ng access na ito sa Diyos, mga kapatid, hindi just a God to control us, but a God who give us a free moral agency. See? Kita tayo, kapsat. Binagyan tayo ng Diyos na kalayaang mamili
pili, gawin ang kung anong gusto mong gawin. Kasi, pero, mga kapatid, black and white din naman ang ating Panginoon. God is a just God, sabi ni Pablo. Okay? Hindi siya maghahatol ng isang tao na hindi niya muna ipinapakita sa tao na mali yung ginagawa ng tao bago niya hatulan ng tao. Amen. And yan ang nangyayari ngayon sa huling panahon. Sinasabi, maraming nangangaral. Sabi ni Pablo, sinong makikinig kung lahat mangangaral? Tumutukoy yan sa mga unordained pastors, mga kapatid, or hindi tinawag na maging pastor, pero you see, gustong maging pastor. Sinong makikinig kung lahat tayo mangangaral? Dahil ang iba, mga kapatid, mayroong ibang intensyon kaya gustong magpastor. See? At sino naman ang makikinig? Sabi niya, sino naman ang mangangaral kung lahat tayo makikinig? Ibig sabihin, mayroong itinalagang Diyos, mga kapatid, na mangaral at mayroong itinalagang Diyos na makikinig. Amen. At you must know na ikaw ay bahagi ng isang buong katawan na sinabi dito ni Pablo doon sa Ephesians chapter 5 na sabi niya, okay, sa verse 23, sabi niya, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. And He is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives to be their own husbands in everything. Husbands, love your wives, or your wife, even as Christ also loved the church and gave Himself for it, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that He might present it to Himself a glorious church. Amen. Upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungi sa verse 27, o walang kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Through Jesus Christ, mga kapatid, siya ang nagsasanctify, siya ang gumagawa sa iyo para maging karapat-dapat ka. Yes. Without Christ, we are nothing. Yes. Amen. Kung walang Panginoon, wala tayong magagawa. Yes. Amen. Matatapos ang mundong ito at tayo hahatulan ng Diyos at ang kahihinatnan, mga kapatid, lahat ay mauuwi sa paghatol. Pero hindi tinulot yun ng Diyos. Yes. Dahil ang Diyos, mga kapatid, hindi ka pa lumalabas dito sa mundong ito, inibig ka na ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo ay membro ng katawan ng ating Panginoon. Amen. Hindi tayo lahat paa at kamay, kundi tayo ay mayroong kanya-kanyang gaganapin. Amen. You must know your calling. You must know your gift, mga kapatid. Amen. At itong mga ito, sabi niya doon sa Ephesians chapter 4, kailangan sila ay, sabi niya dito, okay, sa Ephesians chapter 4, sabi niya sa verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of faith, Amen. and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto a measure of the stature of the fullness of Christ. Hallelujah. Amen. Membro ka doon. Bahagi ka doon. Pag tumanggap ka sa Panginoon, ikaw ay malalagay doon sa katawan na yun. At yung katawan na yun, yun ang kukunin ng Panginoon. Mga kapatid, sa 1 Corinthians 15, at the same thing, the 1 Thessalonians 4, mga kapatid, yun yung kukunin ng Diyos. Paano tayo kukunin kung hindi pa tayo nag-bautismuhan? Sabi ni Pablo, samantalahin ang pagkakataon. Yes. Bakit? Kasi ang panahon ay lukhang masama. Hindi nito pa yung monetial daw. Usa. Amen. Tama. Amen. Literal. Hindi nito pa yung mon nun niya pitsa. Why?
Why? Because they are all busy in their own, mga kapatid, hindi sarili na nga pamayan ni kabigyan da. Jadi tao, nga nubigat kasi tiramida, yung itinerary ng tao, nakaprogram na sa isip niya. See? Sabi din sa kung hindi mo nagkakamali kay Santiago ba yun, o kay John, sabi niya, kailangan nating isaalang-alang kung ipagkakaloob ng Panginoon. Kaya sabi niya kung bukas, kung mayroong araw pang bukas. Amen, dahil kung kahit anong gusto mong gawin bukas, kung hindi na pinagkaloob ng Diyos ang bukas, wala kang magagawa. Hindi natin nahawak ang bukas. Mga kapatid, ngayon malaya tayong gawin kung anong gusto natin. Pero, ang ipinapangaral natin sa inyo at sa atin, lahat mga kapatid, makita natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Ang paglilingkod sa Diyos ay kalooban ng Diyos. Amen. Sabi nga ng kung matanda nyo yung scripture, kapag isang tao ay magbalik sa Diyos, libo-libong anghel ang nagagalak sa langit. Yes. Amen. Dahil sabi ng ating propeta na ang isang kaluluwa ay katumbas ng 10,000 daigdig. 10,000 worlds. See? Na importante launay kapsat ni karubatin na sa nakha. Mga higinado, kapsat, ulitin ko, hindi sa gaano karami ang membro, mga kapatid, o hindi gaano karaming artista, o mayor, o politiko ang membro sa church, hindi yon. Kundi kung ano yung katotohanan na ipinangaral ng mga apostol, Yes. yun ang dapat nating sundin at gawin, mga kapatid. Hallelujah. Now, gustong ipakita dito, mga kapatid, na if we walk in darkness, we have no fellowship in the light. So let us walk in the light as He is the light. Amen. Hallelujah. Tayo, mga kapatid, ay nabiyayaan ng liwanag sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Hindi nila alam yan. Hindi alam ng sanlibutan. They are all worrying, mga kapatid. Idiyong muna, kunada, we disinfect by the use of alcohol. Naibos ti stakti alcohol. Why? Because they fear. Mabuting da. Kunada, nga itiagas ti COVID ti saba. Naibos ti saba. Kapsat. See? Tingnan nyo yung kaisipan ng tao. Yung kaisipan ng tao, kung ano yung nakikita niya sa ganitong kalalagayan. Di nga hindi makita na lang, hindi jay masangwanan na bakta, lada. Yes. Jay masangwanan na yung tunbigat. Di na nga asigasun. See? Sabi ng prophet, faith is a long-range vision. If you have faith, amen. Sabi ng scriptures, mga kapatid, na tayo ay hinahanda ng Diyos hindi lang sa mundong ito, kundi sa mundong darating. Amen. Ibig sabihin, if you have faith, amen, you must prepare yourself for the coming world, for the coming kingdom, na sinabi ng Book of Revelation. Dahil sinabi ng Panginoon mismo, heaven and earth will pass away. Itong mundong ito, gaano kadami ang iyong possession, marami kang bahay, marami kang ari-arian, marami kang sasakyan, lahat ng yan mawawalan na. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. So, faith is revelation also. No, dapamatim at iti makuna tayo nga pagdiing nga kaduha na reka. To understand that if you have faith, amen, sabi ng ating Panginoon, sabi niya, if you have faith as small as a mustard seed, sabi niya, kung kayo ay mayroong pananampalataya na sinliit ng buto ng mustasa. Ang kapatid, kahit ganun kaliit. See? Ang kapangyarihan ng maliit na pananampalataya niya, you can move the mountains into the sea. Amen. Hallelujah. Amen. Sa pamamagitan ng pananampalataya, you can pray to God that He will provide all your needs. If you not, He will open. If you ask, He will given. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Most especially sa atin.
mga young people, sana makita niyo ito, na ang lahat ng ito, lilipas niya. Mga kapatid, meron lang akong isang alam na hindi lumilipas, yung salita ng Diyos. Yes. Sana itong salita ng Diyos na ito, matanim sa inyong mga puso at maalala niyo minsan na mayroong Diyos na namatay para sa inyo. Amen. Amen. Na nagbigay ng kaligtasan para sa inyo. Maalala niyo sana na kahit minsan na ang Diyos ay isinalang-alang pa rin niya yung kanyang pag-ibig sa tao. Kahit ang tao, iniwan niya ang Diyos umiibig pa rin patuloy sa tao. Kaya itong makita natin, God is restoring, God is calling His people back to Him. Masapol tayo nga agsublikin niya po Diyos. It is not just to this place, but it's in Christ Himself alone. Hallelujah. Magbalik tayo sa Panginoon. Mga kapatid. Natin ang idalanan niya po Diyos. Kapsat, at niya po ito ng bendisyon na tayo. So before we pray, ito lang i-report financial tayo, status tayo. Okay, so since ngayon ay July 26, i-report natin yung from May to July na offering collections natin, o yung cash flow natin. Okay, so May 31, Sunday collection, 69 pesos. June 6 o June 4, Thursday offering collection, 158. So zero out tayo mga kapatid. Na-zero out tayo WBT projects, kapagsak. So June 4, Thursday collection, mayroong 158. So mayroon tayong 227. Bumili tayo ng battery ng June 6. 168. So mayroon tayong 59 pesos na natira. June 7, Sunday offering collection, 150. So 209. June 14, Thursday and Sunday offering collection, 184. So 393. Then, may dagiting kakapsat tayong taga-aringay, jam-jam ba may ding awatig gaman tayo so nga manala tayo di offering iti pinang sa nailit tayo kakapsat. Okay, so agad na bating 69 pesos. So June 21, 69, ito na yung balance natin. June 28, Thursday and Sunday collection, 138, so 207. July 5, Thursday and Sunday offering collection, 119, 397. July 12, Thursday and Sunday offering collection, 230, 627. At July 19, Sunday and Thursday offering collection ng meron tayong mag-collect na 189. So, meron tayong total balance na 818. So, iti plano dito ay kakapsat. Ayan. Lumabalin ko nga, may sublit tayong kakapsat di sininto. Iplano, kasi na may mayat lang sa nga handa yung may tiles dito. Papalikadaan tayo, dati mas nakita na naman na wood tiles na ano. Yeah. Okay. So, kung naman mong bakot, timakan dito ito sa about talong na siminto. Talong siminto timakan. So, dati duwa tayo ita, at usapon ko mga dakawadwalan tayo, may sublit tayo dito siminto nga nabulog. Kansa, daytoy ilipas tayo dito dati pa kawayan brad ilipas tayo dito kanto oray sa kapasi kung tayo tulat-talat makita mo nabandog ni Brother Jordan so naman tayo siguro oray may isa lang daw may ilipas ko siguro dito mga laki may sinespil brad sa baling ng pampanunod kung nanakawit. Okay, so let's pray na sana ay all things work together for good.
lipas tayo datoy, mahilinayan, mahilig tayo. Siyempre, ang mukmad nga, masakot tayo ng biro. Okay siya, nagkas din, kapag sa gabasit, may simpatay tayo. Let's just pray na ang Panginoon ay laging nandyan. At ang mutayumat nga ni Apo Diyos ko, hindi na natulog sa Yes. So, kararag tayo launay na ni Apo Diyos, di makiagda, makamayon ka na tayo. Mananad ka na tayo, ang mutayumat na dahil tinubong nga pagiginan tayo, at ang mutayong nga kung pakay pa kami. Kung ni Pablo, pray one another, pray for one another, rebuke one another, kasi sabi niya, and exhort one another. Palakasin ang pananampalataya ng kapwa mananampalataya. Sabi ng prophet, yes, we are our brother's keeper. Amen. So lang, itinangin dala niya ako Diyos, sabi nga